Mariin kong pinikit ang mga mata. Kailangan magising ako sa kaibangan ko. Kahit sang anggulo titingnan, bali-balik na rin man ang mundo. Di kami nababagi ng Senyorito Calix. Di dapat mag-assume dahil dapat huli ako lang din na masasaktan. Kaya mabilis kong sinilid ang malit na sobre sa loob ng aking knapsack bag. Pagkatapos ng trabaho, bibigay ko to kay Senyorito. Matamlay ako nagtungo sa master's bedroom ng kondo, bit-bit ko ang mga panlinis. Sadyang hapon ako sumaglit sa trabaho para maabutan ko sa Senyorito Calix. Di pa naman dumating ito. Kailangan kong matapos agad para makaalis na ako. Inayos ko lahat ng trabaho ko, mula sa pagpalit ng mga comforter at kurtina. Nilinis ko lahat ng sulok ng kwarto. Makalipas ang halos 4 na oras, natapos na ako. Napasilap ako sa wall clock na nakasabit sa dingding. 9 na pala ng gabi, di pa dumarating si Senyorito Calix. Nakapagtataka, ba't ang tagal nitong nakauwi? Ibig kong sabunutan ng sarili sa naisip ko. Daig ko pang asawa naghihintay sa kanyang kabiyak. Ano naman ngayon kung matagal tong dumating? Anak ng... Di ko mapigilan ang sariling umasa na sana pareho kami ng nararamdaman ng Senyorito Calix. Nanlulumong umayos ako ng upo sa couch habang nihintay dumating ang amo ko. Makalipas sa ilang sandali, nakarinig ako ng mga nagpipindot ng passcode sa labas. Dali kong pinwesto ang sarili. Nakatayo ako sa isang tabi habang hinihintay na magbukas ang pintuan. Kinubli ko sa likuran ang dala kong liham. Kinabahan na ako. Di ko alam paano ko sisimulan. Subalit buo pa rin ang loob kong lisanin ng trabaho. Minutong paghihintay, nagbukas din ang pintuan ng silid. Inangat kong aking paningin. Tumambad sa akin si Kuya Kanor at sa Senyorito Calix. Naglakad to patungo sa kinaroroonan ko. Nilawagan ang necktie at napaupo ito sa mahabang couch. Magandang gabi po, Senyorito. Kuya Kanor, yumuko ako ng bahagya. Magalang kong binati ang dalawa. May dala ang mga tanda na iba't ibang supot. Ngumiti si Kuya Kanor at saka nagtuloy-tuloy sa kusina. I thought you're gone home already. Anito at kita ko medyo pagod ang mga mata nitong tumitig sa akin. Laglag ang mga balikat. Sana may magagawa man lamang ako dito. Buong araw tong nakaatupag sa kanyang negosyo. Kasi, Senyorito, may sasabihin sana ako. Panimula ako. Go ahead, say it. Senyorito, aalis na po ako. Then go home now, it's too late. I'll let Kanor send you. Sabi pa nito at sinimulang kalagyan ng botones ng suot na long sleeve. Senyorito, hindi yun ang ibig kong sabihin. Napinto na Senyorito Calix ang pagkakalag ng botones. Inangat ang paningin sa akin. Iniakbang ko ang paa pala para makapit dito. Nakanginig man, maingat kong nilahad ang sobre na kanina ko pa kinukubli sa likuran ko. Nagsalubo ang kilay nitong sinungid ang binigay ko. Nagtataka man, tinanggap nito ang liham. What's this? Nakataas ang kilay na tanong nito sa akin. Lumunok muna ako bago nagsalita. Senyorito, aalis na ako. Titigil na po ako sa pagtatrabaho sa inyo. Natigilan to sa narinig mula sa akin ng ilang segundo. At isang mapait na ngiti ang pinakawalan nito. Why, Desra? You don't like it here? Tanong nitong may pilit ng ngiti sa labi. Gusto ko po dito pero kailangan ko nang tumigil. Did I do something wrong? Di naman sa ganun, Senyorito. Then why? Tell me, why do you want to leave? Naparunok ako na makitang bahagyang nagtiimbagang ito na nakatitig sa akin. What do you want? Then say it. Tumaas ang boses sa Senyorito. Senyorito, anong gusto mo? Sabihin mo, I will give it to you, a salary increase? Nag-i-hysteria ang ani na nito. Senyorito, hindi po yon. Then what? May bago na po akong trabaho? Isang tawang pinakawala na Senyorito Calix mula sa narinig sa bibig ko. A new job? Nakataas ang kilay na tinitigan ako na may mapait ng ngiti. Opo, nagpatunog ito ng dila. Stupid, you have your job here, ba't naghahanap ka pa ng iba? Senyorito, hindi tong trabahong gusto. No, your job is still a job at kung tutuusin, I gave you a lot. Pero senyorito, what do you want? Sabihin mo, clothes, luxury things, car, everything? Sabihin mo, ibibili kita. Bakit parang pinamumukha nito sa akin? Gaano ko kahirap? Alam kong mahirap ako pero kahit ganon, pinaghirapan ko ang mga kinikita ko. Sa narinig ko sa bibig nito ay parang sumikip ang dibdib ko pero pinigil kong emosyon. Please, Desra, what do you want? I'll give it to you, just don't leave. Senyorito, may pangarap po ako. Pangarap? Opo, may pangarap po ako at walang plano maging katulong habang buhay. Prangkang deklara ko na pinigilang di ko maralgal ang boses.
I can give you everything you want. Pera ba? Mabibigyan kita kahit bilyones pa. Senyorito, sa narinig ko'y tuloy ang naglandas ang luha sa mata ko. Saka ko napagtantong mababa pala talaga ng tingin nito sa akin. No, I won't let you leave. Bakit ayaw mo akong umalis? Ano pa ba ako sa'yo? Bigyan mo ako ng rason kung ba't mananatili ako sa poder mo, senyorito. Turan ko na sadyang gumaralgal ang boses. Tuloyan ko ng pinakawala ng mga luhang kanina ko pa tinitimpe. Napatigil ako nang marinig ang tanong ko. Bigyan mo ako ng solidong rason kung bakit kailangan manatili ako, senyorito. Napataas ng bahagya ang boses ko. Because I want you. Because I like you. I like you as my maid. Mahinang usal nito at lalong bumalong ang luha ko sa mata nang marinig ang sagot nito. Di ba ang tanga ko? Bakit ako umasa na mas malalim ang sagot? Mas lalo tuloy akong nasaktan. Lalo tuloy pinamukha nito sa akin anong estado ng buhay ko. Pero senyorito, meron po ako mga pangarap. Maraming gustong abutin sa buhay. Wala akong planong maging katulong habang buhay. Ulit ko na mabilisang tumalikod at humakbang palabas. Desra! Patakbo kong lilisan at iniwan sa senyorito sa sala. Di ko ininda si Kuya Canor na nakatayo sa bukana ng pintuan. Desra, you stupid! Dinig kong sigaw na senyorito pero hindi ko na to muling nalingon pa. Tumatakbong lumabas ako sa kondo nito. Di ko napigil ang mga hikbi kong kanina ko pa pinigilan. Alam ko na mangyayari to. Tama na. Ititigil ko na ang kahibangang ito. Tama ang desisyon kong umalis dahil kapag mananatili ako sa tabi nito, masasaktan at masasaktan lamang ako. Narating ko ang bahay, hindi ko na matandaan paano. Basta na lang kasing dinaig ang puso ko sa tindi ng emosyon. Tinakbo kong silid at binoon kong mukha sa malaking oso, tsaka ko pinakawalan ng tinding panibugho ko. Di na napigilan ni Calix ang sarili. Binato ang anumang bagay na mahagilap niya. Saan ba siya nagkamali? Why did she leave? Did he do something that disappointed her? He does not get it. What is wrong with her? He can give everything she wants. What's wrong with that stupid woman? Matamlay na napasapo si Calix sa kanyang noo. Napaupo siyang muli sa sofa. How come she rejected his offer? Is it not enough? Sunod-sunod pa ang buga niya ng hininga dahil sa pagkadismaya. Narinig pa niyang tumikhim si Canor. Kita niyang laglag balikat nito na nagtungo sa kinaroroonan niya. Canor? Opo, senyorito. Tell me, did he do something wrong to disappoint her? Senyorito? Nagsalubong ang kilay nito nang di makuha ang ibig niyang sabihin. I mean, Desra, she left. She does not want to work here anymore. Baka sa mata ng binata ang panibugo, ang kalungkutan. Nakita niyang nag-iisip si Canor. Minsan kasi sa buhay natin, kailangan natin bumitaw ng isang bagay kahit masakit, senyorito. Anong ibig mong sabihin, Canor? Napakabait na bata ni Desra at di kita masisisi kung ganun ka na-attach sa kanya. Pero kailangan natin tanggapin, senyorito, na ang trabaho niya dito hindi panghabang buhay. Kailangan na siyang bitawan para siya'y umusbong bilang isang individual. I don't get it, Canor. Nalilito pa rin siya. Senyorito, kailangan mong alamin, ano ba siya para sa'yo? Damhin mo dito. Ani Canor, sabay turo sa dibdib nito. Pilitin mong alamin sa sarili mo kung ano ba siya sa'yo. Kaya ba gusto mo siyang manatili dahil gusto mong serbisyo niya? O gusto mo siyang manatili hindi bilang alipin, kundi bilang isang importanteng yaman? Can you make it simple and clear, Canor? Hindi kita maintindihan. Pakawalan mo siya. Bigyan ng kalayaan. Subalit kung gusto mo siyang manatili, panatilihin mo siya, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang babae. Nalukot ang noo ni Calix sa sinabi ni Canor. O siya, senyorito, maiwan muna kita at may gagawin pa ako. Isipin mong mabuti, ano nga ba talaga siya para sa'yo? I don't understand what Canor said. What kind of treasure did he mean? Ano ba ang gusto nitong ipahiwatig sa mga salitang binitawan nito kanina? Naguguluhan ang binata at di makuha na bang ibig sabihin to. Tayong alam lang niyang pakiramdam niya, may kulang sa pagkatao niya na sandaling to. As a maid or as a woman. Matamlay at walang ganang nakaharap sa monitor si Calix sa loob ng kanyang opisina. Panay pakawala ng hininga. It's been a week since Desra left, and the days are not going well. He tried to reach her the night she left, yet she left the phone at his condo. He wanted to go to her place, but what's the point? She already tendered her resignation. She cut the ties between them. Whether he admitted or not, he missed his maid a lot. Her alluring smile, her annoyed face, everything about her. Very stupid, but yes, he misses her, like an idiot.
Tila pakiramdam niya may bahagi sa pagkatao niya ang binitak at naiwan siyang may kulang. Sunod-sunod ang buntong hininga niya. Inikot ang swivel chair paharap sa magandang view ng syudad. Pinakikiramdaman ng sarili. Come in. Matamlay na turan ni Calix nang may kumatok mula sa pinto. Boss? Si Chen. Speak up, Chen. Here is the withdrawal form that you've been asking, boss. Laglag ang balikat, hinarap ni Calix ang papeles. Kinuha ang dokumento at pinusisi. Nanibughong nakataon ang mata niya sa papel. Maiga niya yung binasa, sunod ng nilagdaan. Bagya siyang tumingin sa kanyang relo sa braso na bigay ni Desra. I have to see you at exactly 5, Chen. Si Calix na sinuyod muli ang papel, saka muling inabot kay Chen. Yes, boss, I already set an appointment. Good. At Chen? Yes, boss. Can I ask you something? Why do I feel tired na para bang ayoko magtrabaho? Napatikim si Chen sa narinig. I mean, parang may kulang? Inikot ni Calix ang upuan paharap sa kawalan. Anong ibig mong sabihin, boss? My maid left. Then? Nung umalis siya parang nawalan ako ng gana sa lahat. Narinig niyang tumikim si Chen. Is the woman you talked about is the woman who gave that watch? Usisa nito sa kanya na nakataas ang kilay. Sinulyapan ang relo niya sa braso. He kept asking Chen's opinion about what he felt lately. Nasabi niya ang patungkol sa maid niya. Nakita niya nang ngilid ang pilong ngiti sa labi ni Chen nang makuha ang sagot niya. Answer it now? Inis pang utos niya sa assistant. I can tell you whatever I want, right? Paninigurado ng lalaki. Go ahead. Hindi mo ako sasisantihin? Come on, hurry up and tell me. Boss, you are very idiot and naive. Diretsong tura ni Chen. How come he said that to his respectable boss? Are you crazy? You agree that I can tell whatever I want, boss? Paalala pa ng kanyang assistant. Yes, go ahead. Sumusukong umayos siya ng upo. Why are you so clueless with your feelings, boss? What do you mean clueless? The answer is simple. You're broken-hearted. Walang prenong pahayag ng lalaki, dahilan para magitngit siya sa inis. Pero kinalma niya ang sarili. What? You have been madly in love with your maid, and now you're broken-hearted because she left. Shut the... Boss, stop being so in denial and accept it. You fell in love with your maid. You idiot... Si Calix na pinigilan ng sariling di magwala. Yes, when you're in love, you become stupid. Ibig mabilaukan ni Calix sa sinabi ng assistant niya. Yes, he becomes stupid when Desra was with him. Is that so? Then what am I going to do now? Boss, you know what? When it comes to business strategies, you're one of a kind. But with that woman, you become stupid? Chen, you son of a... Again, you are so naive, Calix. Chen, how dare you talk to your boss like that? Not this time, Calix. I am here as your best friend. Anit siya na seryoso ng mukha. Bukod kay Drake, si Chen ay isa sa matalak na kaibigan ni Calix. Anak to ng hardinero ng abuelo at abuelo niya. Not all that, but Chen was the one who came for the rescue when he and Paula trapped in the storage room. Then tell me, what am I going to do now? I think I will go crazy, Chen. Be true to her and confess your feelings, Calix. Chase her and keep her. Don't let her escape. Isang mapaklang ngiti ang kanyang pinakawalan. I already did that. I stopped her from leaving but still she left. Did you tell her you love her? No, I told her I want her to stay and be my maid. Nandulumong tura ni Calix. Stupid. Stop being so denial and admit to yourself that you like her, not just as a maid but as a woman. A woman? Yes, kung ayaw mong malayo sa kanya, don't keep her as a maid but instead, keep her as a woman. But what if she will reject me? How will you know if you won't try? Did you get my point? Confess your feelings. If she declines, then make her pregnant. Very easy and effective. Ibig niyang pamulahan sa sinabi nito. How come he became so sensitive to this kind of topic? He go with women around, played with them, but before, when she had not come into his life, you stupid. You have to claim her as soon as possible. Baka may makauna pa. Babala ni Chen at kumindat. So I would take my leave now? Paalam ni Chen na nailing-iling. Do it before it's too late. Pahabol pa nito. Alas 5 ng hapon, binaybay ko ang kalye. Katatapos ko lang mamili ng mga damit na pwede kong may suot. Sa unang araw ko sa trabaho. Nahinto ako sa paglalakad sa labas ng mamahaling coffee shop na kadalasan mga sosyal na nakakabili dahil sa mahal ng kape. Makakapasok din ako dyan pag sweldo ko. Pangako ko sa sarili ko.
Mula sa di kalayuan, nakita ko ang dating amo, abalato at may kausap, kasamang babaeng minsan nakita kong dinala niya sa malaking bahay. Nakatuon ang paningin ko sa kanila mula sa labas. Nakangiti sa Senyorito Calix. Di ko makitaan ang kalungkutan ng mukha nito. Casual lang. Napangiti akong mapakla sabay na isang malalim na hininga ang pinakawalan. Sakto rin nagtamang paningin namin ni Senyorito. Nagulat ako at napaatras. Gaya ko, gulat din ang rumihistro sa mukha nito. Akma itong tatayo subalit daling hinawakan ng babae ang braso ni Senyorito Calix. Umatras ako at pinagpatuloy ang mga hakbang na laglag balikat. Dazra! Si Senyorito Calix na lumabas pala talaga ng coffee shop. Kaya't naging mabilis sa mga paakong tumalilis at lumiko sa isang kanto. Ayoko makita ulit to. Dazra! Dinig kong sambit na Senyorito Calix pero mas binilisan ko ang lakad hanggang magkubli ako sa likod ng signage ng isang boutique shop. Lihim kong pinagdasal na sana hindi ako nito makita hanggang lumabas to sa kinukublihan ko. Nakahinga ako na maluwag. Saglit lang sumusukong bumalik ito sa dinaanan nang hindi ako makita. Gusto kong habulin to at pigilan pero para ano? Tapos na ang namagitan sa amin bilang amo at katulong. Nalulumbay na sinundan ko na lamang ng tingin ito hanggang sa unti-unti nang naglaho. Hindi ko na siya abot.